For today's video, may kakalikutin tayo guys, isang printer Epson L3210. Bali hindi pa natin alam kung ano yung problema nito kasi pinunta lang dito sa bahay. Shoutout naman natin yung mga teachers natin dyan sa Saragosa Elementary School. Bali sila yung may-ari nitong printer na ayusin natin mga kalikot. Tapos shoutout na rin natin yung mga nagsuporta sa ating channel. Shoutout kay Kia Cutie, Gilbert Santiago, GMS Mix TV, Ronarisa Encarnacion, Billy Jo Catada, Mr. Rabor, Elmer Panganiban, Abadel Bisa Cross, Chaser sa Tanduay, mahilig sa taga ito Divino Gracious TV, Val Mariles Brillante, Shia Magsino, GC Corrales, Drew Shasny, Len Germany, at saka kay Inalim Raceles. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking YouTube channel at pati na rin sa aking Facebook page. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikotin na natin. Power muna natin. Check natin baka may error siya or nagbi-blink yung mga indicator lights niya. So okay naman, hindi naman or wala naman nagbi-blink. Visual check muna tayo. Baka barado siya. Ayun, maraming dumi sa loob. Una mga kalikot, kapag nag-check kayo ng mga printer, visual check muna kayo. I-check nyo kung may mga barado siya or mga dumi sa loob. Katulad nito mga kalikot. Yan din ang dahilan kapag or nagpi-paper jam siya. Naiipit yung bond paper natin tapos magpi-paper jam na siya. So check lang natin kung may bumara doon, lalo na dito sa tray niya dito sa likod. Yan, check rin natin dito. Minsan kasi dyan nalalaglag yung mga bagay na pwedeng bumara dito sa ating printer. Check ko muna mga kalikot kung baka may bumara dito sa printer na to or may mga dumi na nalaglag galing doon sa kanyang tray. Tapos check rin natin dito kung may naipit na bagay or bumara din. Tapos dito sa likod ay off muna natin. Ayan, i-check rin natin dito. Mukhang okay naman, wala namang bumara. So try nga natin mag print. Off pala muna natin. Try natin mag nozzle check na without computer. Tinatamad na tayo mag setup ng laptop. So may video naman tayo mga kalikot kung paano tayo mag nozzle check na without computer dito sa Epson L3210. Ayan, kinakain niya naman yung bond paper natin. So check natin baka sa printout niya nagkaroon ng problema. Ayun na nga, kulang yung kulay. Ayan, yung kulay yellow may problema siya. Ayan, kulang. Black, cyan at saka yung magenta lang yung may kulay, tapos yung yellow wala na. Tapos okay naman yung kanyang feeding, kinakain niya naman yung bond paper natin. Bali try na lang natin na i-head cleaning. So head cleaning natin na without computer ulit or PC. Yan, press lang natin to guys. Yan, hanggang sa mag-blink yung kanyang power button. Tapos antayin na lang natin siya matapos mag head cleaning. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Twice na natin siya na head cleaning. Try ulit natin mag nozzle check para ma-check lang natin kung okay na yung kanyang pattern, yung pattern ng kanyang kulay. May problema pa rin sa kanyang mga kulay. Wala yung yellow. Tapos nagkaroon ng problema yung black at saka yung ibang mga kulay. Ayan, mukhang na-stuck itong printer na to. Try ko muna guys na pasipsipan dun sa hose ng kanyang waste tank. I-suction natin siya.
Try natin kung may lumalabas na ink. Or try ko muna siya na i-power cleaning. Kunin muna natin yung laptop natin. Ayan, try ko muna siyang i-power cleaning mga kalikot. Bago tayo mag-suction dun sa kanyang waste tank. Try muna natin mag-power cleaning. Baka sakali gumana. Ayan. So update ko na lang kayo ulit mamaya mga kalikot. Medyo matagal mag-power cleaning. A few moments later. Natapos na siya nag-power cleaning. Try na natin mag nozzle check. Same pa rin. Hindi lumabas yung kulay yellow. Ayan o. So mukhang may problema siya. Ang next na gagawin natin mga kalikot, pasipsipan natin ng syringe yung kanyang hose dito banda sa waste tank. Tapos itong hose lang yung tatanggalin natin mga kalikot dito sa kanyang waste tank. Yan, tapos ito yung pasipsipan natin. Dapat kasi niyan mga kalikot kapag nag-head cleaning tayo or power cleaning, may lumalabas talaga dito na ink. So kapag walang lumalabas, ibig sabihin hindi siya nagpa-pump. So try natin pa sipsipan. Ayan, parang hangin lang yung nasisipsip niya. Kailangan idiin natin to para makasipsip siya ng ink. So yun guys, may nasisipsip na siya. Idiin lang natin yung kanyang print head bago pasipsipan para may masipsip siya. Natapos na natin siyang napasipsipan or nasaksyon. Try muna natin i-head cleaning kahit isang beses lang bago natin i-nozzle check. So ganito ko muna siya, baka tumulo. Tapos check natin kung may lumalabas na ink. Ayan guys, bumubula-bula siya. So ibig sabihin nagpa-pump siya. So antayin lang natin siya na matapos mag-head cleaning. Ayan, natapos na siya nag-head cleaning. Try na natin mag-nozzle check. Check natin yung mga kulay niya kung okay na. Tapos check na rin natin yung pattern ng mga kulay niya. Ayun, lumabas na guys yung color yellow. Ayan o. So ganun lang yung gagawin yung mga kalikot kapag nahihirapang lumabas yung mga kulay niya. Isaksyon nyo muna or pasipsipan dun sa hose ng kanyang waste tank para lumabas lang yung mga kulay niya. Ayan o. So ang problema lang dito sa ayan o, sa may magenta niya, parang masyadong magulo. Try natin dun sa may malinis na bond paper. Try ulit natin mag nozzle check. Ayan guys o. Lumabas na yung kulay yellow kaso yung magenta medyo magulo. I-print head alignment natin. Try natin kasi medyo magulo yung magenta niya. Baka sakaling maging okay yung kanyang magenta. Ayan mga kalikot, medyo sabog yung magenta natin. Ayan. Bali update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag okay na lahat yung mga print out niya. Nakailang cleaning na tayo mga kalikot. Ayan, may mga hairlines pa rin siya. Ayan o. So try kong baklasin yung kanyang print head. Bubugan natin yung cyan, magenta at saka yung black kasi yung yellow okay naman. Bubugan ko muna ng cleaning solution yung kanyang print head mga kalikot. Gamit itong syringe natin. May mga video naman tayo mga kalikot kung paano bugan ng cleaning solution itong kanyang print head.
check nyo na lang dito sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag na-assemble na natin. Much later. Nabuga na natin mga kalikot yung kanyang printhead. Bali i-assemble ko na lang siya, tapos try natin i-head cleaning para makarga na ulit ng panibagong ink itong kanyang printhead. Tapos pasipsipan din natin yung kanyang ink damper para puno siya. Yan, so ganun lang yung magpasipsip ng ink damper. Yan, test na natin, pero i-head cleaning muna natin siya para mapalitan yung nawalang ink dun sa kanyang printhead. Medyo nagabihan na tayo. Update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag okay na yung mga kulay niya. Ayun, nung pinower cleaning natin mga kalikot, kasi ayaw pa rin lumabas ng mga kulay niya. Kasi nga pinamp natin yung kanyang printhead. So nag-biblink na yung kanyang orange na ilaw at saka yung ilaw ng kanyang power button. Check natin kung baka end of service na. Kailangan nang i-reset. So ayun na nga mga kalikot, end of service na siya. Ayan o. So kailangan nating i-reset. Nasa 96% na yung na-print niya. So i-reset na lang natin. Ayan, natapos na natin na reset. Off na natin yung printer. Tapos power on ulit. So ayan, hindi na nagbe-blink yung orange na indicator niya. Ayan, tapos nozzle check ulit natin. Update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag okay na lahat yung mga kulay niya. 2,000 years later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating printer Epson L3210. Nakailang cleaning na tayo mga kalikot, tapos nakailang power cleaning na rin tayo, pero may problema pa rin sa print out yung ating printer. Tapos binugahan natin ng cleaning solution yung kanyang printhead. Yun nga, may stripe na or may mga awang yung buga ng ating printhead. Kaya kapag nagpiprint tayo, may mga hairlines, tapos may mga kulang-kulang na print siya. Ito guys, binalik na natin to kay ma'am, pero binalik ulit sa atin kasi binilhan niya ng bagong printhead itong kanyang printer kasi may problema talaga sa kanyang print out. So nag-decide si ma'am na binilhan na lang ng bagong printhead. So ito na nga siya. Sabi ko naman kung genuine yung binili niya, sabi niya naman genuine or original siya. So check natin mamaya. Kasi naka-order na rin tayo ng replacement palyado din. So mas maganda talaga kapag bumili kayo ng printhead, yung original na talaga siya. Tapos may problema rin pala to sa kanyang fading. Kapag nagpiprint na siya, tatlong print niya, magpi-paper jam na siya. So binilan na natin ng bagong pickup roller, yung upper at saka yung lower feeder niya. So ikakabit muna natin to bago yung kanyang print head. So obserbahan natin mga kalikot kung okay itong nabiling bagong print head. Pinalitan na natin to ng rubber mga kalikot, ganun pa rin siya. Dito kasi parang iba na yung gas-gas niya dito sa may side. Tapos itong kanyang lower feeder, masyadong mahigpit yung ikot niya kasi may gas-gas na rin doon sa pinaka-shafting niya. Kaya papalitan natin siya ng pickup roller mga kalikot. Ito, isang set na yung binili natin para hindi na tayo magka-problema. Palitan natin yung upper at saka yung lower feeder niya. Ayan, umuulan na mga kalikot. Medyo lakasan ko na lang yung boses ko kasi maingay na yung patak ng ulan. Tanggalin muna natin yung cap dito mga kalikot bago natin matanggal itong upper feeder niya. So dito guys, may mga lock yan. Yan, so dito guys, may lock siya dito. Ito yung tanggalin natin para or ipitin natin ng long nose para matanggal itong upper feeder niya. Gamit lang tayo ng long nose mga kalikot, ipitin lang natin ito yung pinakadulo ng gear. Tapos hilain natin yung
upper feeder nya. Yan. Para matanggal ito. Tapos tanggalin natin itong tray para matanggal natin yung lower feeder nya mga kalikot. Ayan, ingatan nyo lang itong spring nya, baka mawala nyo kapag tinanggal natin yung kanyang tray. So dalawa siya. And then tanggalin natin yung spring ng lower feeder. Tapos tulak nyo lang ito mga kalikot. Ayan, tulak nyo lang para matanggal yung lower feeder nya. Ayan. Palitan natin to buo. Linisan muna natin bago ikabit yung mga pick up roller nya. Unahin muna natin ilagay yung lower feeder nya. Dito sa baba nito mga kalikot, may slot siya. Unahin muna natin ipapasok to. Kung hindi nyo kabisado guys, pwede nyo itagilid yung printer para makita nyo yung papasukan ng ito, yung gilid at saka yung gilid nya. So sa atin kasi kabisado na natin, pwede na natin na ikabit na kahit hindi na natin ipatagilid yung ating printer. Ikabit na natin yung lower feeder nya. Tapos ilagay na rin natin yung kanyang spring. Bago natin ikabit ito mga kalikot, lagyan muna natin ng grasa dito. Ayan, paikot para madulas kapag nagpiprint siya. Bali konti lang yung ilalagay natin, pangpadulas nya lang. Ang paglagay natin mga kalikot, check nyo lang yung butas dyan, no, sa may loob. Parang kwan siya, letter T. So dito guys, letter T rin yung makikita nyo naman yung slot dyan, no. Tapos check nyo rin kung nandito yung kanyang spring dito sa gear. So kailangan naiikot natin siya, tapos kapag i-counterclockwise natin, hindi na siya umiikot, or i-clockwise natin, hindi na siya iikot. Yan. Counterclockwise naiikot natin siya, pero pag clockwise siya, hindi na siya naiikot. So that means okay yung ating gear. Bali kabit na natin siya. So ito lang yung titingnan natin, tapos yung butas. Yan, unahin muna natin ilagay ito bago itong kanyang upper feeder. Kailangan dito guys nakalock yung bandang dulo na to. So kailangan nakalock siya. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Lagay na lang natin yung cap nya dito. Tapos ikabit na natin yung print head. Huwag nyo rin kalimutan mga kalikot yung spring nya dito sa kanyang sensor. Dito sa paper sensor nya. Dito sa side ng cap. Huwag natin kalimutan. Tapos ilagay na natin yung kanyang tray. Unahin muna natin na ilagay yung spring. Dalawa siya. Yan. Tapos ikabit muna natin una yung mga spring dito mga kalikot. Dito sa dalawang naka-usli na to. Yan. Iganyan nyo siya. Sikwatin nyo ng kamay nyo para mailagay dun sa may nakabukol na yon. Yan. So nalagay na natin siya. So ganun lang kadali mga kalikot. Ayan. Saka natin ikabit dito both side. Ayan, okay na siya. Huwag natin kalimutan na ilagay yung screw ng cap ng upper feeder nya mga kalikot. Ayan dito. Okay, palitan na natin yung kanyang print head kasi nga may problema sa kanyang print head. Ito yung ipapalit natin. Check nga muna natin kung original, kasi sabi ni ma'am original naman daw. Bali teacher kasi yung may-ari nito mga kalikot. Ayan, may logo rin siya ng Epson. Malamang parang tines nila, medyo basa pa siya. Trinay siguro nilang binugahan. Ayan. Okay, so tanggalin muna natin yung print head nya mga kalikot. Bali, antayin na lang natin mga kalikot yung ating wireless mic. So i-unbox natin yon sa susunod nating video. Bali, na order na natin siya para dito sa ating mga video mga kalikot.
Kasi minsan maraming hayop dito sa paligid namin. Minsan naririnig sa video natin. Tapos ngayon nga tagulan siya. So magagamit natin yung kanyang noise reduction. Okay, papalitan na natin yung kanyang print head. So dito guys, may lock siya dito at saka dito. Tanggalin muna natin ito. Tapos tanggalin natin itong plastic na to. Sikwatin nyo lang dyan sa gilid, bandang unahan, tapos hilain lang natin. Yan. Tapos tanggalin natin yung mga hose. Tapos dito guys, ayan, may lock siya dito. Tanggalin natin isa-isa yung mga damper, mga kalikot. Yan. Check natin kung may mga laman yung mga damper nya. Ayan, okay naman. Ayan, puno siya. Sa bagay, marami naman tayong video kung paano tayo mag disassemble ng print head. So, pwede nyo siyang bisitahin sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Pero ipapakita na rin natin dito para medyo umaba yung ating video, mga kalikot. Tanggalin muna natin ito. May lock yan, both side dito at saka doon sa gilid. Tanggalin nyo lang, mga kalikot. Sundutin nyo lang, kailangan may tweezer tayo na ganito. Panundot natin. Tapos iangat natin siya, mga kalikot, kapag natanggal na natin yung pagka-lock nya. Dito sa kanyang print head, may tatlong screw yan. Bali tatanggalin muna natin yan. Shoutout natin si Master Chris. Laging nagpapa-shoutout sa atin yan. Nagbablog rin po siya. Pwede rin natin i-supportan yung kanyang channel. Yung kanyang page, Chris Fernan Amores. Ayan. Shoutout natin si idol natin na magaling sa rewind ng mga motor, kahit anong mga motor yan. Yan, iangat lang natin itong kanyang print head. Ayan, so maraming gas-gas na yung print head nya. Tapos hugutin lang natin, mga kalikot, yung kanyang ribbon. Ayan. Tapos mamaya ito guys, linisan natin. Okay, natanggal na natin yung kanyang print head. Ayan, marami siyang gas-gas, tapos may mga toldo-toldok pa. Linisan muna natin ng cleaning solution yung kanyang ribbon or contact ng kanyang ribbon para matanggal yung mga ink na tumalsik dito. Ayan. Tapos sundan natin ng lighter fluid para mas madali matuyo yung nilagay nating cleaning solution. Yan. So wag natin kontrahin, mga kalikot, baka matuklap yung contact ng ribbon. So one way lang. Yan, ganyan. Tapos patuyuin natin siya. Ayan, mga kalikot, makita mo talaga dito sa print head nya, ito ang dami ng gas-gas talaga. Ito talaga malinis siya. Okay, kabit na natin. Tinanggal natin yung foam doon sa original nya. Lalagay natin dito para support nya. Yan. Siguro itong foam na to para to sa ink. Kunwari may natapong ink or tumalsik, hindi mapupunta dito sa lalagyanan ng ribbon nya. Kasi kapag nalagyan ng ink yung contact ng ribbon or dito sa mismong ribbon nya, malamang mayroong pin na disconnected kasi nga may coating siya ng ink. Lagay na natin yung kanyang ribbon. Kung paano nyo siya tinanggal doon sa original nya, ganon rin yung pagkabalik natin, mga kalikot. Ayan. Okay, lagay na natin. Kapag bago yung print head, mga kalikot, may dalawang nakausli kasi dyan na plastic dito sa gilid at saka dito. Baka mamaya i-screw nyo siya na hindi masyadong nakalapat. So itulak nyo lang, mga kalikot, para papasok yung butas ng print head dun sa nakausli na yun. Dapat nakasakto siyang
nakapasok doon sa butas na yon. Makikita nyo naman yung screw dyan kapag nakalapat na yung lalagyanan ng screw. So yun yung titingnan natin, baka mamaya tabingi pala siya, nilagyan na natin siya ng screw, baka masisira yung ating print head. Kasi nga bago siya, medyo masikip yung butas. So parang iba yung pagka explain natin kanina yung sa pagpasok niya. Ayan, lagyan na natin siya ng screw. Makikita nyo naman guys yung lalagyanan ng screw niya kung nakalapat talaga ng maayos. Ayan. Kasi kapag tabingi yan, baka masisira yung ating print head. Lalo na kapag hinigpitan na natin ng screw. Ayan. Tapos ipasok natin yung ribbon niya dito sa holder. Ayan. Para hindi sagabal doon sa mga damper niya. Next natin, syempre yung kanyang guide ng kanyang damper. So dito may awang siya dyan. Dito natin ipapasok yung yung sa side na to na lock. Yan, tulak lang natin. Saka natin ilalagay yung mga damper niya. Tapos ang titingnan nyo lang mga kalikot, hindi nyo pwedeng ibalik-baliktad to kasi pati yung hose nya babaliktad din. So kailangan ito yung susundin natin, yung pinaka-flat nya. Yan, tulak lang natin yung mga damper. Tapos i-arrange natin yung kanyang mga hose. So dito guys, ayan, lagi natin nakikita yan. Ngayon ko lang napansin. May guhit siya dyan, so kailangan yung guhit na yan kalibel lang dito sa plastic nya or yung holder nya. Hindi natin pwedeng hilain or pasubrahan, ganun. Ayan o, may guhit siya, so hanggang dyan lang yung level nya dito sa plastic na holder nya. Saka natin ilagay itong plastic. Ang paglagay naman nito guys, unahin nyo yung dito, unahin yung ilagay yan para mas madali na sa iba. Pag nalagay natin yan, yan, lagay naman natin dito at saka ito, saka natin hilain natin guys na pa ganito, pa left. Yan, tapos isusuot natin itong bandang dulo na to, yan, para mag lock rin siya. Tapos lagay na natin itong kanyang cover. Dito naman guys, unahin natin dito na ipasok. Ayan. Saka natin itulak. So kailangan maglalak siya dito sa unahan at saka dito sa side na to. Ilalagay na natin yung kanyang scanner. Dito naman sa kanyang scanner mga kalikot, marami naman tayong video kung paano natin siya kinakabit. Pero i-share ko na rin sa inyo mga kalikot. Unahin muna natin dito na ipasok bago dito. Yan. Makita nyo naman yung butas dyan. Ayan. Maglagay muna tayo ng brace natin. Ayan. Para may lagay natin yung mga ribbon. Dito naman sa kanyang ribbon mga kalikot, hindi natin malalagay itong dalawang ribbon na to hanggat nakakabit itong side cover nya. So dito guys, tanggalin lang natin ito. Yan yung screw dyan. Medyo hilain lang natin siya pa side para may lagay natin yung ribbon. Yan. Saka natin ilagay yung ribbon dyan. Unahin muna natin mga kalikot na ilagay yung 5 pin na ribbon na to bago itong mas malaki. So makikita nyo naman yung lagayan nya dyan. Yan, lagay natin to sa baba. Saka natin ibalik ito mga kalikot. Ito naman pwede natin siyang itaas para hindi mayupi yung ating ribbon. Ibalik ulit natin yung screw. Ito talaga yung mga ginagawa natin mga kalikot. Step by step talaga siya hanggang sa pagbaklas, hanggang sa pagbuo natin, hanggang sa pag troubleshoot natin. So step by step talaga yan para mas magandang pang guide sa inyo. Tapos ilagay na natin itong ribbon dito sa harap.
Ayan, test na natin. Kunin muna natin yung ating laptop. Tapos ito guys, itulak nyo lang to. Yan, hanggang dito sa may lagayan niya dito. Pinaka-stand niya yan eh. Yan, para pumasok siya. Tapos pag hinugot nyo, maglalak na yan. Yan. Unang gagawin natin mga kalikot, i-cleaning muna natin siya or i-head cleaning muna natin. Kasi yung bagong print head niya wala pang laman ng ink. Kaya i-head cleaning natin siya para masipsip ng pump niya yung ink papunta dito sa kanyang print head. So i-cleaning muna natin siya or i-head cleaning mga kalikot. Lagi nyong tatandaan mga kalikot kapag nagre-repair tayo, i-check nyo yung device and printers niya kung naka-default yung ating mismong printer. Minsan kasi syempre tayo nagre-repair tayo, iba-ibang mga printer yung nire-repair natin. Minsan kasi katulad niyan, pag salpak natin ng ating nire-repair na printer, ayan, may check siya pero hindi naman naka-online yung printer na to kasi nga galing siya dun sa dati nating na-repair. Ngayon hanapin natin ito guys, yung ganyan, 'di ba? Maraming mga printer diyan kasi marami tayong ginagawang printer, iba-iba 'yan. So hanapin natin yung naka-online na ganito, yung matingkad yung kulay niya. Ibig sabihin nun, yun yung printer na naka-power. Depende na lang kung wala pang drivers itong printer na to, so installan muna natin ng drivers bago natin i-set default. So ito siya guys, yan yung matingkad na kulay niya, i-set as a default printer natin. Ayan, para doon siya mag-check. Ayan, di ba lumipat na yung check na green na yan. Kasi kung hindi natin yan i-set default, hindi natin ma-command yung ating printer kung ano yung gusto nating gawin. Ayan, punta lang tayo ng printing preferences. Mag-head cleaning muna tayo. Ayan, start. Ayan, update ko na lang kayo mga kalikot kapag natapos na siya head cleaning. Ang ginawa natin mga kalikot, 2 times tayo nag-head cleaning. So, hindi pa tayo gumamit ng power cleaning. 2 times lang tayo nag-head cleaning. So, ito na guys, try na natin na mag-nozzle check. I-check na natin yung pattern ng kanyang kulay at saka check rin natin kung may lumabas na ink sa kanyang print head. Yan, finish na natin. Tapos magno-nozzle check tayo. So ito guys, ayan, wala pa siyang laman dito. So dito lang sa kabila. Yan. So check natin kung okay na yung print niya or kung may lumabas na ink sa kanyang print head. Try natin mag-print muna isa. Yan. So okay rin yung pagkahugot ng ating pick-up roller, yung bagong palit natin. Ayun. So may lumabas nga mga kalikot na ink. Ayan o. So dito mayroon pang problema sa pattern niya. I-head cleaning ulit natin siya mga kalikot para malinis ulit yung print out niya. Pero at least may lumabas ng ink sa kanyang print head. So 2 times lang tayo guys na nag-head cleaning tapos may lumabas na kaagad. So kompleto naman mga kalikot oh. Kahit yung black niya, magenta at saka yung yellow at saka cyan. So dito lang sa magenta niya medyo malabo. So try ulit natin na mag head cleaning. So okay yung nabiling print head mga kalikot. Yan, cleaning ulit natin. Tapos mamaya check rin natin kung malinis pa yung kanyang waste tank. Kung madumi na, linisin natin yung kanyang waste tank. Tapos yung kanyang waste ink pad para ibigay natin sa may-ari na malinis na. Natapos na siya nag-cleaning mga kalikot, magno-nozzle check tayo. Tapos subukan na natin siya sa plain na bond paper natin. So ayan, plain na siya para walang halong daya. Ayan, okay na rin yung pagkahugot ng ating bond paper kasi may problema yan sa
mga pick up roller niya mga kalikot. Yung dati kasi niya mga 3 times niya lang mag print, tapos hindi niya na nahuhugot yung ating bond paper, kaya nagpi-paper jam siya. Ayan na mga kalikot, try natin mag print ng rainbow color. Ayan guys, kaso medyo may kwan pa siya, hairlines. Siguro konti pa yung ink sa kanyang print head, pero dito naman sa kanyang pattern okay naman. Pero manipis nga lang yung pag print niya. Siguro hindi pa nalagyan masyado yung kanyang print head. Try ulit natin yung isang rainbow colors natin. Medyo lumalakas na yung ulan, kaya medyo maingay yung ating video mga kalikot, so pagpasensyaan nyo na lang. Ayan, so medyo may kwan lang siya konti, may mga hairlines. Ayan, pero lumabas naman yung lahat ng kulay. Tapos mamaya i-reset rin natin siya mga kalikot, kasi naka ilang head cleaning na tayo. Baka nagka-count siya, baka mamaya ginamit ni ma'am, lapit na pala siyang i-reset. So i-reset natin mamaya, tapos linisan na rin natin yung waste ink pad niya para malinis talaga na ibibigay natin kay ma'am. Tapos isit rin natin ng high yung kanyang quality. Ayan, try natin mag print ng 3 copies na text. Ayan, okay naman yung black niya, ang tingkad. Ayan guys, ito siya, bali patong-patong na lang natin kasi konti lang yung bond paper natin. Ayan matingkad siya. Tapos itong isa rin, okay na siya mga kalikot. Ayan hindi katulad nitong na print ko dun sa ibang printer. Ayan mas matingkad siya. Update tayo mga kalikot. Ito pala mga kalikot, binugahan natin yung kanyang print head. So hindi na natin napakita sa video kasi ang lakas ng ulan ngayon, kasi maingay rin sa ating video. Tapos pinasipsipan rin natin yung hose ng kanyang waste tank para lumabas yung mga kulay. Bali tinanggal ulit natin yung kanyang print head, tapos binugahan natin siya ng cleaning solution mga kalikot. So try na natin mga kalikot mag print kung okay na yung mga kulay niya, or check na natin kung may mga hairlines pa rin sa kanyang mga kulay. Try muna natin mag nozzle check bago tayo mag print ng mga rainbow colors. Check muna natin yung pattern ng kanyang kulay. So nung binugahan natin yung kanyang print head, matining naman nung binubugahan natin siya ng cleaning solution. So ito na guys, kompleto na yung pattern ng kanyang kulay. Try naman natin mag print ng colored. Check natin kung may mga hairlines pa. Ayun guys, nawala na yung hairlines niya, tapos solid color na siya. So mukhang okay yung ginawa natin nung binugahan natin yung kanyang print head, tapos pinasipsipan natin ng syringe yung kanyang hose ng kanyang waste tank. Try ulit natin mag print ng rainbow color. Hindi katulad kanina, maraming stripes sa kulay niya or yung kanyang print out. So ito solid na siya, wala na siyang hairlines. So check ulit natin yung isang rainbow color. Ayun guys, okay na yung kulay niya. Yan. So pwede na natin ibigay ito sa may-ari mga kalikot. Okay na yung kanyang print out, malinis na siya. So yun lang yung mga ginawa natin guys. Nung unang repair natin dito, may kulang sa kanyang kulay. Tapos nagpalit rin tayo mga kalikot ng pick up roller, yung upper at saka yung lower, kasi kapag nagpipiding siya, mga 3 times tayo magpiprint, nagpipaper jam siya. So ang ginawa natin, pinalitan natin ng bagong pick up roller, yung upper at saka yung lower.
Tapos binilhan ng may-ari ng bagong printhead. So yun yung sinalpak na natin. Tapos pinasipsipan natin yung kanyang hose doon sa kanyang waste tank. And then naging okay na siya mga kalikot. So yun lang yung mga ginawa natin guys. So sana marami kayong natutunan dito sa video na to mga kalikot. Hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa ating printer Epson L3210. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye. Ayan, medyo maulan dito sa amin. So pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot. Okay? Bye bye.